Magandang araw, Parañaque. Ako si Carmina Manalang at narito na naman ang weekly news recap ng Parañaque ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita sa ating lungsod ngayong linggo. Nalubog sa baha ang ilang kalsada sa Parañaque. Ilang kalsada ang hindi madaanan dahil sa tubig na umaabot hanggang dibdib. Lubog sa baha ang maraming kalsada sa Parañaque matapos ang halos isang linggong walang patid na ulan dulot ng habagat at sunod-sunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang barangay sa lungsod ang nakaranas ng matinding pagbaha na umabot sa bewang hanggang dibdib ang taas. Maraming kalsada ang hindi nadaanan ng anumang uri ng sasakyan kaya't nagdulot ito ng matinding abala sa mga residente at motorista. Bukod sa mga kalsada, maraming kabahayan rin ang binaha at pinasok ng tubig dahilan upang lumikas ang ilang pamilya patungo sa mas mataas na lugar o mga evacuation center. Sa gitna ng malawakang pagbaha sa lungsod, isa pang epekto ng masulit na panahon ang naulat. Gumuho ang bahagi ng Sutter Island sa kabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque dahil sa lakas ng ulan at baha. Bumigay ang ilang bahagi ng Center Island sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue matapos ang matinding ulan at baha na dulot ng habagat. Ayon sa TPMO, naglagay na sila ng safety cones sa lugar para maiwasan ang aksidente. Paliwanag ng hepe, malakas ang ulan at bumigay ang island sa ilang bahagi kabilang na sa tapat ng Parañaque National High School. Kasunod ng pinsalang iniwan ng baha sa mga kalsada, agad namang kumilos ang lokal ng pamahalaan. Isinagawa ang malawakang declogging drainage inspection at ilang cleanup operations sa kabaan ng Dr. A. Santos Avenue. Bilang tugon sa patuloy na pagbaha, nagsagawa ng sabayang declogging, waste removal at drainage inspection ang lokal na pamahalaan. Nilinis at binunot ang mga bara sa kanal, tinanggal ang mga basura na nakaharang sa daloy ng tubig at isinagawa ang flushing ng mga lansangan. Katuwang sa operasyon ang SENRO, BFP, TPMO, MMDA at barangay officials. Layon nitong maiwasan ng mas matinding pagbaha sa gitna ng tag-ulan. Mula sa pagbuhos ng ulan, lumipat tayo sa mabilis na pagbuhos ng tulong. Sunod-sunod ang mga relief efforts ni Mayor Edwin L. Olivares para sa mga apektado ng baha. Bilang tugon sa epekto ng habagat at mga bagyo, personal na pinangunahan ni Mayor Edwin Olivares ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan. Katuwang ang mga ahensya ng lungsod na mahagi siya ng family food packs, pinansyal na tulong at gamot. Kasabay nito, inilunsad din ang Special Employment Program para sa mga disadvantaged Parañaqueños. Layon nitong magbigay ng pansamantalang kabuhayan para sa mga nawalan ng kita. Kasabay ng mga isinagawang clearing at declogging operation, nagsagawa rin ng rescue operation ang mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng Parañaque. Patuloy ang emergency response ng lungsod sa gitna ng halos isang linggong pagbaha dahil sa habagat at sunod-sunod na bagyo. Nag-deploy ng mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng lungsod para tumulong sa mga apektadong lugar. Naka-standby rin sa mga evacuation center ang lungsod para tiyakin na may sapat na pagkain, tubig at gamot ang mga evacuee. Matapos ang tuloy-tuloy na rescue operation ng lokal ng pamahalaan, bumuhos din ng tulong mula sa mga pribadong kumpanya. Libo-libong evacuees ang nabigyan ng pagkain at pangunahing pangangailangan. Mahigit 4,000 evacuees ang nabigyan ng ayuda mula sa Soler sa pamamagitan ng Bloomberry Cultural Foundation. Katuwang ang lokal na pamahalaan, namigay sila ng kumot, unan, banig, at food packs na may roasted chicken at tigsa 10 tasa ng kanin bawat pamilya. Kasama rin sa mga tumulong ang iba pang mga pribadong kumpanya na nabigay din ng food packs at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa pagpupulong ng Parañaque Disaster Risk Reduction and Management Council, formal nang idineklara ang state of calamity sa lungsod. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan na isinailalim na sa state of calamity ang buong lungsod. Ito ay matapos sa matinding pagbaha at pinsalang dulot ng habagat at sunod-sunod na bagyo nitong mga nakaraang araw. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paglalabas ng pondo at tulong para sa mga naapektuhan. At yan ang mga balita ngayong linggo.
huwag kalimutang mag-follow sa aming social media page. Muli, ako si Carmina Manalang. Hanggang sa susunod na linggo.